Part 18. May iba, Anya. Now tell me, baby. What did I do? Nagmarcha ako palapit sa couch at umupo doon habang nilalamon ng inis. Ano nga ba ang eksaktong ikinagagalit ko? Well, bukod dun kay Erica, gutom na talaga ako. At iyong katotohanan na ang tagal niya kaming pinaghintay kanina. Aside from the fact that you made us wait for you 4 hours, it also looks like you forgot you had a girlfriend that you were already married while you talked to Erica, amin ko. Gusto kong maging vocal sa kanya sa nararamdaman ko at kung ano ang pinagmulan ng inis ko. Hindi ko lang sinabi sa kanya ang tungkol doon sa harapan ng mga pinsan namin dahil ayokong malaman nila na nagseselos ako. I get that he won the race, at marami siyang kailangan kausapin doon. Marami ang gustong kumuha sa atensyon niya doon. But my feelings were valid, right? Asawa niya ako. And does that Erica girl really need to touch him? Does she need to lean her head on his shoulder? O baka hindi sinabi ni Chino na may girlfriend na siya or asawa kaya nagawa yun ni Erica? Hindi ko siya nakitang umiwas na parang gustong-gusto pa niya. Hindi siya nag-set ng boundaries doon sa celebrity na yun. Naglakad ito palapit sa akin at umupo sa tabi ko. Nakabend ang likuran niya at ipinatong ang mga siko sa magkabilang hita niya. Hindi ko siya tiningnan. Pinanatili ko ang mga mata ko sa unahan. So you were watching US, pag-conclude niya. Kaming lahat, pagtatama ko sa kaumirap. How far were you from US? Did you hear our conversation? The questions she asked. Pinaikot ko ang mga mata ko sa kamarahas na ibinaling sa kanya ang ulo ko. Hindi, pero nakita ko kung papaano siya humawak sa'yo. Kung paano niya inihilig ang ulo niya sa balikat mo. Naiirito kong sabi. At alam mo kung ano talaga yung nakakainis, Chino. Layong katotohanan na hindi ka man lang umiwas. Mapait kong dagdag. Tumanggaw tango ito. Kinagat ko ang ibabang labi ko sa kapabagsak na samandal sa backrest. See. Ang bilis niyang umamin. I, therefore, conclude you weren't looking at me, then, declare niya. Ano, nakatingin ako, kaya nga nakita ko yun. Depensa ko. 10 segundo pang ang nakapatong ang kamay niya sa balikat mo. Sa akin, paninigurado niya. Oo nga, kikan kong sabi. No, you were not. Because if you were looking at me, you would have seen how many times I shook my shoulder just to get her to remove her hand, salaysay niya. I just don't want to remove it on purpose because I don't want to touch her. Kaya nga nasa likuran yung mga kamay ko. And if you were only looking at me, you would have seen how I dodged and stepped away when she tried to lean her head on me. Sandali kong ipinroseso ang mga sinabi siya sa utak ko at inalala ang mga kaganapan doon. Ginalaw ba niya ang balikat niya? Hindi ko napansin. O dahil itim yung damit na suot niya kaya hindi ko nakitang gumagalaw ang balikat niya. Umiwas ba siya nung ihilig ni Erica ang ulo niya sa balikat niya? Hindi ko rin alam dahil nag-iwas ako ng tingin. Basta, ganon yung nakita ko, Chino. Pilit ko dahil ayokong tanggapin sa sarili ko na baka mali nga ako ng conclusion. Tsaka, hindi mo siguro sinabi sa kanya may girlfriend ka na o asawa kaya nagawa pa rin niya yung ganon. Umirap ako. Humalaklak ito saka isinandal ang likuran sa backrest. Just watch the news, baby, wika niya. I almost tell the whole country that I am already married. I flinched uncomfortably on my seat. Did you? Namimalag na matang tanong ko kahit na nakuha ko namang muntikan pa lang. Almost, ulit nito saka tumayo. Let's go to the bedroom. Anong gagawin natin sa kwarto? Nakabusangot kong tanong. Hindi ka ba gutom, Chino? Kasi ako, gutom na. Past lunch na. Tsaka, hinihintay na tayo ng mga pinsan natin. Gutom na rin. But I want to have you for lunch. Aniya sa normal na tinig. We can eat real food later. Ngumisi ito kasabay ng pagkindat. Hindi ako pagkain. Senggal ko. But you are still eatable for me, he countered. You are incredibly made edible for me, baby. Mabilis niya akong hinayla patayo, at napatili na lang nang bigla niya akong buhati na parang bago kaming kasal. Ilang beses akong pumalag habang naglalakad siya tungo sa kwarto. Hindi ko rin alam kung matatawa ako o masusuka sa kapilyuhan at karumihan ng bibig niya. Hindi ka ba pagod?
Tanong ko nang ailapag niya ako sa kama. I still have energy left for this. Kinagat ko ang ibabang labi ko habang tinitingnan siyang nagtatanggal ng damit. At para mabilis na lang kaming matapos, hinubad ko na rin ang mga saplot ko sa katawan. We were both naked when he came on top of me and started kissing me while his palms were on the top of my head. I willingly spread my thighs so that he could adjust his position on top of me. I also slowly felt his thing getting hard down below me. And the heat began to rise gradually throughout my body as his kisses moved down until his lips stopped on my left breast. I forgot the hunger and just tugged on his hair when his lips touched my genitals. I arched my back and curled my toes while letting myself let out some sensual moans as his tongue played on my folds. And because I also wanted to pleasure him back because I knew he deserved it, I made him lie down on the bed when he finished kissing the most sensitive part of my body. I positioned myself in between his thighs so I could give him a head. I wanted him to know that he was also amazingly made for me to be eaten raw. Oh, fuck, Shino moaned when I licked and sucked his tip like a lollipop. Inabot ng isang kamay niya ang buhok ko saka tinipon iyon sa palad niya. He guided my head up and down his length. And I gagged when I tried to shove him down to my throat. Nice try, baby? Ani Chino saka ko hinayla ang braso ko para ay lapit ako sa kanya. He licked the excess saliva from my lips sexily and then kissed me passionately. When we both wanted to be one, he put me on both my hands and knees on the bed while he positioned himself behind me. I licked my bottom lip as he rubbed his manhood on me. I clung to the pillowcase as I felt him slowly burying himself inside me. Grunts filled the room. We were both so lost in our own world that even though we heard the loud sound of the cell phone ringing, we didn't stop what we were doing. We kept changing positions to satisfy our needs as if this was our first time doing this. Or we just wanted to explore each other and test our limits. I think all the girls out here are interested to know about your relationship status. Pahayag ng nagiting-ngiting si Erica Tuazon kay Chino dito sa video na pinapanood ko. And this is crazy because I am one of those girls. I got these, girls. Don't worry. Kinikilig pa itong tumawa habang nakatingin sa camera. Are you still single, Chino? Tanong niya nang ibaling ang paningin sa asawa ko. Sinuri ko ang ekspresyon ng mukha ni Chino sa video. Ito yung interview niya kahapon at naibalita ito sa news kagabi ngunit hindi ko na napanood. Nawala na sa isip ko ang tungkol dito. Kung hindi lang siguro nag-text si Yvette kaninang umaga tungkol dito, hindi ko na to maaalala. Nakalimutan na nga rin namin ang tungkol sa mga pinsan namin dahil doon sa ginawa namin kahapon. Tawag sila ng tawag sa akin at kay Chino ngunit hindi na namin sinagot. Pero dahil nahiya siguro si Chino sa kanila, hiningi na lang niya yung bill na binayaran nila sa isang resto na kinainan nila saka isinend sa bank account ni Ryan. I'm not umiling si Chino habang proud na sabihin na hindi na, I'm marhuminto ito sa pagsasalita sa kakinagat ang ibabang labi. I am taken. And my girlfriend is just around here. Hi, baby. He waved his hand at the camera. Malapad akong napangiti na may halong kilig kahit na muntik na nga niyang ibulgar sa lahat na kasal na siya. Ilang beses ko nang pinanood ang part na ta, at hanggang ngayon ay kinikilig pa rin ako kahit na nasa office ako ngayon. Hindi na siguro namin naabutan ta kahapon. Medyo matagal rin siyang in-interview ni Erica at nasa unahang part ito ng video pagkatapos siyang hinga ng review sa model at brand ng sasakyan na ginamit niya. Agad kong tinanggal ang earpods sa magkabilang tenga ko nang makitang hila-hila ni Princess ang upuan niya tungo sa harapan ng table ko. In-exit ko rin ang pinapanood ko dahil baka bigla niyang dungawin ang phone at makita pa na pinapanood ko ang interview ni Chino. I've watched your brother's interview last night. Imporma nito sa tinig na kaming dalawa lang ang nakakarinig. Wala pa rin siyang kupas sa racing, no? Kahit na naaksidente siya, namamangha niyang sabi. Ah, yeah, ngumiti ako. Sa kanila ka pa rin ba umuwi ngayon o sa mga Velasco na? Yuzisa nito. Hindi ko alam kung ano ang tamang salita na isasagot ko. Pero ngayon pa lang nagtanong si Princess ng ganito sa akin. Siguro dahil nga doon sa napanood niyang interview ni Chino.
Dati. But we moved out. We're now living together in an apartment, tugon ko. Bahala na siya kung makuha niya ang ibig kong sabihin. Namilog ang mga mata ni Princess at napatikip pa sa bibig. Kinabahan ako sa naging reaksyon niyang iyon, ngunit wala naman akong makitang galit o inggit sa mga mata niya. Parang iyong normal lang na reaksyon kapag hindi mo inaasahan o nakakagulat ang malalaman mo. You mean, kayo ulit? Aniya nang tanggalin ang palad sa bibig. Tumango ako. Wow! Congrats! So ikaw yung tinutukoy niya sa interview niya. Nakangiti niyang sabi na nakapagpalubag sa loob ko. Tumango-tango ako. Yup! Gosh! I think you two were really meant for each other. She almost squealed. Mabuti na lang at mabilis niya ulit natakpan ang bibig nito. Mahina na lang ako tumawa dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Habang nakatingin kay Princess ay hindi ko na talaga makitaan ng kahit anong negatibong emosyon ang mukha niya. Mukhang tuwang-tuwa itong malaman na kami ulit ni Chino. Siguro ay naka-move on na talaga siya. Nagpakwento siya sa akin tungkol sa mga naging ganap sa amin ni Chino at kung papaano kami nagkabalikan. Noong una ay nagdadalawang isip pa ako ngunit hindi kalaunan ay nagkwento na rin ngunit hindi naman ganun kadetalyado. Wala rin kasi kaming ginagawa ngayon dito sa office pagkatapos ng meeting namin kanina. Nasa loob rin ng production si Ma'am Thelma kaya malaya kaming nakakapag-usap. Ikaw, may boyfriend ka na? Tanong ko sa kanya. Gusto ko rin sanang itanong kung may something sa kanila ni Froilan ngunit nang maalala ko yung sinabi niya noong nasa waiting shed kami, biglang nagbago ang isip ko. Mahinang humajijek si Princess saka sumulyap-sulyap sa mga kasama namin dito sa loob. Nanliligaw, bulong niya at parang kuminang mga mata niya. Si Froilan. Inaasahan ko na yun ngunit hindi ko alam kung gulat ba itong bigla kong naramdaman o kaba. Talaga, nakangiti kong sabi. Matagal na ba? Uses ako pa. 2 buwan na rin, tugon nito. Pero hindi ko pa siya sinasagot dahil medyo alanganin pa ako sa kanya. Tsaka, huminto ito at muling pinasadahan ng tingin ng mga kasama namin. Bawal kasi ang magkarelasyon dito. Pareho kaming may terminate. Ay, may ganong rules pala dito. Medyo gulat kong sabi. Tumango ito. Kaya nga tinatago namin, pagbibigay alam nito. Huwag mong ipagsabi, Ayla, ha? Bawal rin yung mag-asawa dito. Kaya pala wala rin akong makitang mga couples sa mga nagtatrabaho. O baka may mga mag-jowa rin na nagtatrabaho rito pero magagaling lang silang magtago dahil sa rules ng management. I won't, paninigurado ko sa kanya. Nagkwento pa siya tungkol sa kanilang dalawa, at kung paano niya nagustuhan si Froilan kahit na matanda ito sa kanya. Panay lang ang pagtango at pagsang-ayon ko sa mga sinasabi niya. Halata sa mga mata ni Princess na interesado siya kay Froilan. Ganito rin siya noon kapag pinag-uusapan si Chino. Parang nagkakaroon ng bituin ang mga mata niya. Sayang nga, hindi na natin siya ka-shift, aniya pa. Sa Friday pala, nag-aayang silang lumabas. Sasama ka ba? Hindi ako sure. Umuuwi kasi kami kila mommy kapag weekends. Sumama ka na, pamimilit nito. K-day naman yun. Tsaka, maglilibre sina Froy. Natawa ako nang hindi niya maitago ang kilig sa hitsura niya. Hindi ko mapanto kung kinikilig ba siya dahil sa manliliber ang manliligaw niya o dahil magkakasama sila. Try ko, ha, saan ba? Malapit lang dito yung bar na madalas naming puntahan, pahayag niya. Ayaw nila sa 7th Street kasi nga naman malayo dito. Hoy, ano yan? Bulyo ni Eloisa nang lumapit ito sa table ko. Inaaya ko si Ayla sa Friday, ani Princess. Ayaw yatang sumama. Oy, sama ka na. Manliliber ang mga friends natin sa production. Marami silang OT, di ba? Oo nga, malaki na naman ang say sa her nila. Tumatango kong sabi dahil totoong malaki ang sahod ng mga nasa production kaysa sa amin dito sa office. Ako ang naka-assign sa payroll kaya alam ko. Every cut-off ay namamangha ako sa mga nakikita kong say sa her nila pero alam ko na deserve naman nila iyon. Leon nga lang, sila sa OT dahil hindi sila pwedeng hindi mag-work. Tapos, shifting pa ang schedule nila at every week nagpapalit. Kaya yata walang masyadong nagtatagal sa production dahil hindi nila kaya ang shifting na schedule at mahabang oras. Araw-araw rin ay may nae-employ ngunit hindi naman talaga sila nagtatagal. Huwag mong ibahin ang usapan, Ayla, sambit ni Princess.
Sa Friday, sumama ka na. Hindi ka nga sumama dati. May pagtatampo ang tinig nito sa kangumuso. Tinawanan ko lang silang dalawa sa pangungulit nila. I don't know if I'm still allowed to go out since I'm already married. Pero siguro ay pwede naman lalo na't wala pa naman kaming anak. Pwede pa naman siguro akong magliwaliw. Can I take my boyfriend with me? Paghingi ko ng permiso. Sure, pwede. Halos sabay nilang sabi kaya tumanggo ako. Pero kailangan ko munang tanungin ang asawa ko tungkol doon kung gusto ba niya at kung magiging komportable siya sa mga makakasama namin. At kung magiging komportable ba siya sa presence ni Princess kung sakali. Nang matapos ang araw ng trabaho ay hindi ko na hinintay na sunduin ako ni Chino. Nag-commute na lang ako pauwi sa apartment. Pagdating ko ay inisikaso ko na ang mga dapat asikasuhin dito. Umupo ako couch sa living area nang matapos habang hinihintay ang pag-uwi ng asawa ko. Hindi ko nga lang alam kung papaano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa pag-aaya nilang lumabas sa Friday. Baka hindi yun pumayag lalo na't pinapaiwas niya ako kay Princess. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ay kaagad akong tumingin doon. Tumayo ako at sinalubong ng yakap at halik ang asawa ko. Just tell me what you want or what you did. Promise, I won't get mad, antag nito matapos ko siyang halikan. Tumitig pa ito sa mga mata ko na parang may hinahanap. Kunot-noo kong sinalubong mga titig niya habang naguguluhan. What are you talking about? Tak ang tanong ko. Tumawa ito saka humulik sa mga labi ko. Wala, aniya, baka lang may ginawa ka. Umakbay ito sa balikat ko saka kami naglakad tungo sa may upuan. Napa-paranoid ka, no? Inirapan ko siya. Nga pala, sa Friday, pwede, hindi ayoko. Umiling ito habang nakangisi. Ni hindi pa nga niya naririnig ang sasabihin ko, iyon na agad ang sagot niya. How about you let me finish my sentence first? Tinaasan ko siya ng kilay. Humalaklak ito saka tinanggal sa pagkakasukbit ang bag na dala niya at inilagay sa kabilang upuan. Iniakbay nito ang braso sa may balikat ko at isinampas sa couch ang isang binti saka humarap sa akin. What is it about Friday, baby? Humugot ako ng isang hininga bago magsalita. Nag-aaya kasi ang mga office mates ko na lumabas sa Friday, panimula ko. Hindi pa naman ako pumayag. Alam ko naman kasi na kailangan ko munang magtanong sa'yo. I see, tumatango nitong sabi. Gusto mo ba? Gusto naman. Tuldok-tuldok panipik. Gusto ko ba? Masama ko siyang tinitigan. Nahanjinan yata ang utak nito, Seryoso kasi. Inis kong saad. Kung sasabihin ko ba na ayoko, susundin mo ang gusto ko. Tanong nito. Of course, Shino. Bulalas ko. So, ayaw mo. Umiling-iling ako. Yes. Ayoko, prangka nitong sagot. Huwag mong isipin na tinatanggalan na kita ng kalayaan, but I don't trust one specific person you're going to be with on Friday. You mean, Princess? Princess, changed? Shino, depends ako. Still a no for me, baby, salungat nito. Unless you'll take me with you, tinaas niya ang dalawang kilay sa ngumiti. Pumalatak ako sa karin na pangiti. That is the plan, Shino. Hindi mo muna kasi ako pinapatapos, sambat ko na may halong paninisi. Alright, deal. Humalik ito sa pisngi ko. By the way, I've seen your interview with Erica, nakangiti kong pahayag. Hindi naman masyadong halata na kinikilig siya throughout the interview and even after almost announcing you're already married. Yeah, I didn't notice. Binasa nito ang ibabang labi gamit ang dila saka isinandal ang likuran sa armrest. Pero maganda si Erica, ha? Artista pa. Kung hindi ba tayo kasal, magugustuhan mo siya. Tanong ko pa, hindi mo ba naisip na manligaw ng celebrity simula noong makilala ka bilang racer? Nope, tugon nito. I prefer you over some famous celebrity. Tumaas ang dalawang kilay ko saka tumanggaw tango. But you dated some girls. And I didn't try to date other guys. Sandali itong nag-iisip-isip habang nakatingin sa akin. Pero hindi ko moari kung nag-iisip ba siya o sadyang tumititig lang siya sa akin. Huminga ito ng malalim. Bigla akong kinabahan sa isasagot niya. Subalit okay lang sa akin kung sabihin niyang oo dahil sinabi na yun sa akin ni Yvette. I did, but mom doesn't like any of them. Bakit naman?
Pinik ko ang lungkot sa tinig ko kahit na sa loob-loob ko ay tuwang-tuwa ako na walang nagustuhan si mommy sa mga dinate ni Chino. It's because she only wants you for me. Pwede mo namang hindi sundin si mommy, Pwede naman nga. Ang problema, ikaw rin ang gusto ko. Kinamot nito ang isang kilay na parang na-stress sa sinabi. Pero hindi mo naisip na magmahal ng iba noong wala ako. Umiling-iling ako para segendahan ang tanong ko. The only thing I thought when you were gone was how to get you back, sagot nito habang diretso pa rin na nakatingin sa akin. But loving someone else, it never crossed my mind. Talaga, wika ko sa hindi naniniwalang tinig. Pero may mga nalink na babae sa'yo noon bukod sa mga dinate mo. Ma'am, marami. Tumango ito. Pero alam mo yung nakakabwisit doon. Umalis ito sa pagkakasandal para mailapit ang mukha niya sa akin. Ano? Interesadong tanong ko, layong hindi ang pangalan mo ang nababasa ko sa mga online news, matabang nitong sabi sa kabumuntong hininga. At ang mas nakakabwisit pa, alam mo, it's the fact that you didn't care that I was involved with some other girls. How can you be so sure that I don't? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Alangan namang magreklamo ako sa iyo sa kung bakit ka nalilink sa ibang babae. Weren't you the one who told me that you don't want to see me with other girls? Pagbabalik nito sa nakaraan sa naiinis na tinig. Dati kasi yun, depensa ko. May karapatan pa ako nun. Lagi ka namang may karapatan sa akin, usual nito. Hindi naman yun nawala. Ako lang ang tinanggalan mo ng karapatan sa'yo. Panunumbat nito sabay irap. Hoy, Chino, kasal na tayo, ano pa ang sinasabi mo dyan? Natatawa kong sabi. Ewan ko sa'yo. Pinapainit mo ang ulo ko, Paninisi nito. Aling ulo ang pinapainit ko? Mariin kong itinikom ang mga labi ko para pigilan ang malakas na tawa ng masama itong tumingin sa akin. Both. Pumalatak ito habang naiiling. Okay naman pala usual ni Rian na tumatango-tango habang iginagala ang paningin sa loob ng kwarto namin. Malaki rin, may walk-in closet pa. Pero isa lang talaga ang room. Lumingon sa akin si Amara. Yup, sagot ko. And their bathroom's nice, rinig kong puri ni Yvette mula sa banyo. Pareho kaming nagulat ni Chino kanina nang bigla silang dumating dito. Akala namin kung sino na ang nagdo-doorbell dahil wala naman kaming inaasahan na bisita. Leon pala, silang tatlo silang mga girls lang naman. Hindi nila kasama ang mga lalaki dahil hindi yata nila alam na pupunta ang mga to dito. Ni hindi man lang sila nagsabi na darating sila. Tapos na tuloy kaming kumain ng hapunan noong dumating sila. But they were thoughtful enough to bring us some foods. Pero dahil tapos na kami, sila na lang rin ang kumain dahil hindi pa sila kumakain. May balak pala silang dito mag-dinner pero hindi sila nagsabi. At ngayon ay sinusuri nila ang bawat sulok nitong unit. Inalam na rin nila kung magkano ang monthly dahil mukha raw hindi basta-basta ang bayarin namin dito. Well, totoo namang hindi talaga. Dito ba kayo matutulog? Tanong ko sa kanila. Tiningnan ko rin si Yvette na papalabas na mula sa banyo. Tapos na siguro niyang i-inspect ang loob. No, tugon ni Rian. Hindi naman tayo magkakasyang lahat dito sa room nyo. Hindi man lang tayo pwedeng mag-overnight dito. May panghihinayang pa ang tinig nito. Lisa lang talaga kasi ang kwarto nitong unit na tamang-tama lang para sa aming dalawa ni Chino. Kaya kung sakali man na mag-away kami, sa sala siya babagsak at doon siya matutulog. But so far, wala pa naman kaming pinag-awayang malala. Nagkakainisan kami, oo, pero normal na sa amin yung ganon. Dati pa naman kaming parehong napipikon sa isa't isa. Naunang lumabas ang magkapatid sa kwarto para puntahan si Chino na naiwan sa sala. May dying design siyang bahay sa isang 3D modeling software dun sa laptop niya. At hindi ko alam kung next project ba niya liyon o gagamitin niya sa proposal. Susunod na rin sana ako palabas kina Rian at Amara nang biglang humawak si Yvette sa braso ko. Mabilis itong lumapit sa pintuan ng kwarto at isinarado ang pinto. Takang-taka ko siyang tinitigan. Medyo kinabahan rin ako sa kung ano ang kailangan sa akin nito at gusto niya akong masolo dito sa kwarto. Did you watch Chino's interview? She asked. I did. Tumatango kong sabi. Bakit? Tumitig ito sa akin kaya napalunok ako. Ang mga ganitong klase ng tingin ni Yvette ay kabisado ko na. Alam kong may tumatakbo na sa utak niya.
O siguro ay may natuklasan na naman siya, at kailangan na naman niya ng kumpirmasyon mula sa akin kaya niya ako ikinulong dito. Ganitong tingin rin ang iginagawad niya sa akin noon nang may mapansin siya sa aming dalawa ni Chino. At ngayon ay heto na naman siya. Why did Chino almost blurted out that he was married? Yuzisa nito sa kapahumalukip-kap. Sabi na, hindi nga ako nagkamali. Lahat talaga ay napapansin nito. Kaya nakakatakot siyang kasama kung minsan lalo na kung may sikreto kang itinatago. Married. Maang ulit ko. When did he almost say that he was married? Oh, come on, Ayla, antag nito. You can trust me, you know. Mayroong pangungonsensya ang tinig nito. Alam ko naman iyon dahil simula pa lang, siya na yung pinagkatiwalaan namin ni Chino tungkol sa relasyon naming dalawa. Siya ang unang nakatuklas sa nararamdaman naming pinilit naming itinago sa lahat. Okay, vet, fine. Pagsuko ko, wala naman ring kwenta ang pagsisikreto sa babaeng to dahil mabilis lang tong makaramdam. He's married, yes, we're married. Lumaki ang mga tsinita niyang mata sa naging pag-amin ko. Mukhang hindi rin niya inaasahan na ganito ako kabilas na aamin. For real, hindi pa makapaniwalang sabi niya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa kanya o ano. Siya itong nagtanong pero mukhang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. For real, I stated. Just, don't tell anyone about it, vet. We chose to keep it. Pero dahil alam kong alam mo na, inamin ko na sayo. I won't tell anyone about it, iling nito. But when did you get married? Bakit itinatago nyo pa rin? Tanggap na namin kayo. We've been married for almost a month now, tugon ko. Natakot kasi ako baka kapag ipinaalam namin ang plano namin, may mga tumutol pa. Oh, okay, I can't blame you, though, Anya. Kahit sina tita, hindi alam. Umiling ako. Even your father doesn't know that you're already married. Even my siblings doesn't know that Chino and I got married. I see. Tumanggo-tango ito. Pero hanggang kailan nyo itatago? And where's your wedding ring? Can I see it? Sumulyap ito sa mga kamay ko, probably looking for my wedding ring. Pero hindi namin yun isinusuot ni Chino dahil ayaw talaga naming may makaalam sa ngayon. Pero matinik lang talaga tong si Yvette na agad nakapag-jump to conclusion kahit na hindi naman talagang buo iyong nasabi ni Chino doon interview. Isinama ko siya sa loob ng walk-in closet para ipakita sa kanya ang mga wedding ring namin na nakatago sa jewelry box. Kinuha ko ang isang maliit at kulay itim na box kung nasaan ang mga singsing at iniabot kay Yvette. Glamira, ha, nakangising basa ng pinsan ko sa naka-engrave na pangalan sa ibabaw ng box. Our wedding rings were from Glamira. Dito sa brand na to may natipuhan si Chino nang tumingin-tingin kami. Even though they were quite pricey, magaganda naman. At si Chino mismo ang pumili. They were yellow gold and both our rings have the infinity design. Ang ipinagkaiba nga lang ay may 6 na zirconia stones ang sa akin habang yung kay Chino naman ay wala. What do you think of our wedding rings? Yusig ko sa pinsan ko nang ibalik sa akin ang black box. They are cool, Anya. Chino really wanted to spend forever with you, ha? Mahina akong humajijek sa katermango habang ibinabalik sa jewelry box ang ring box. Huwag mo munang sabihin sa iba, paalala ko habang naglalakad palabas sa walk-in closet. We're also planning to have a church wedding, pero soon pa yon. We need to save for it first. Your husband got the money, Ayla, pahayag nito. And congrats. Pinsan na talaga ulit kita. Mahina itong tumili sa katumalon at yamakap sa akin. Natatawa akong yamakap pabalik. Thank you, Yvette. And thanks for being with us from the very beginning. You can get pregnant anytime soon. No one will make a fuss about it since you two are married. Tumawa ako. We're trying. Why heck is this door locked? Reklamo ng isang tinig mula sa labas. Ayla, Yvette, what are you two doing? Makailang beses pa itong kumatok. Hindi namin alam na nalock pala, paliwanag ko nang pagbuksan ko ng pinto si Chino na ngayon ay magkasalubong ang mga kilay. Ano bang ginagawa nyo? Masungit nitong tanong. Narinig ko ang pag-ismid ni Yvette para sa pinsan. Wala,
I just showed Yvette our walk-in closet, pagsisinungaling ko. May pagdududang nagpalipat-lipat ng tingin sa amin si Chino, pero nawala rin iyon makaraan ang ilang saglit. Sabay-sabay kaming nagtungo sa may sala para puntahan ang magkapatid na ngayon ay parehong nakatutok sa screen ng laptop ni Chino. Tinitingnan nila ang mga natapos niyang 3D drawing ng mga tulay, buildings, at mga bahay. Nagtatalo pa silang dalawa sa kung alin ang magandang disenyo ng bahay na nagawa ni Chino. Nga pala, wala pa ba kayong plano na kitain si Princess? Tanong ko sa dalawa kong pinsan. No thanks, matabang na sabi ni Rian. Kung ano man ang sinasabi niya sa'yo o ipinapakita, huwag kang maniwala. Why? Mukha namang wala ng problema kay Princess, mabait na siya tulad ng dati. Don't fall for it, Ayla, Yvette warns. That was just her scheme. Kumunat ang noo ko. Hindi ko talaga sila maintindihan sa kung bakit sila ganito kay Princess na parang ang laki-laki ng kasalanan niya sa kanila. Sa akin nga na kung ano-ano ang sinabi, napatawad ko na. Hindi mo pa ba nasasabi sa kanya yung ginawa ni Princess kay Jen, Chino? Ani Rian. Sinulyapan ko ng tingin si Chino na ngayon ay umiiling. Bigla akong na-curious at kinabahan sa kung ano ba talaga ginawa ni Princess. At parang familiar sa akin yung pangalan na Jen. Princess managed to befriend Jen, kwento ni Rian. Did you date Jen back then, Chino? I didn't, sagot ng asawa ko. We were just on a talking stage. Ni hindi man sila nag-date pero nabaliw si Princess, nanunuyan nitong sinabi. Ano ba kasi ang ginawa niya? Naiinip kong tanong. Ayon nga, kinaibigan si Jen, kinuha ang loob. Nang makuha na ang loob, hiniram yung phone. And to make the long story short, Princess posted Jen's nude photos online na nakuha niya sa phone ni Jen. At ang malala pa, ipinagkalat niya yung skandal nila ni Chino. Mabilis kong sabat sa kamatalim na tinitigan ang lalaking nakaupo sa tabi ko. No, Jesus, Ayla, you were my first. And I will never feel myself having with someone. Agarang alma nito habang namimalag ang mga mata. Kung pwede lang rin niya siguro akong murahin, minura na niya ako dahil sa pagsangkot ko sa pangalan niya. At dahil siguro sa gulat sa pagdawat ko sa pangalan niya, pati yung ako ang una niya ay nasabi niya. So, if I were you, I won't trust Princess, sabi ni Yvette. Mabuti na lang at hindi nila binigyang pansin ang naibulalas ni Chino. Sinabi ko na sa kanya yan, ani Chino sa tonong parang hindi ako nakikinig sa kanya o ayaw kong makinig sa kanya. Paano nyo nasigurado na si Princess ang nag-post ng mga yun online? Na siya yung nagkalat ng skandal ni Jen. Paghingi ko ng mas malawak pa na explanation. Gumawa siya ng dummy account. Pero dahil tanga ang gaga, yung phone number niya ang ginamit niyang pang-register, paliwanag ni Rian. Ayon, Nabisto. Ikaw, gagawin mo yun sa kapwa mo babae. Buti nga hindi ipinakulong. Umiirap pa na dagdag niya. Damn Rian and her mouth. Pero may punto siya. Ganon na ba talaga kalaki ang galit ni Princess at naisakmura niyang gawa ng ganon ang kapwa niya babae? Hindi siya nakonsesya. I will never do something like that to my fellow women. Those things were private and for not everyone to see. Maybe Jen just loves her body so much that she wanted to take a picture of it. And about her scandal, gosh. Masisiraan siguro ako ng bait kung sa akin gagawin yun. Bakit hindi ipinakulong? Tanong ko, what Princess did was a crime. Princess, side settle the issue with huge amount of money. Ngumiwi si Rian. Hindi mo ba kilala si Jen? I'll ask Chino about her later. Sinulyapan ko ang katabi ko na nakanunot ang noo habang nakatingin sa akin. At hindi talaga ako makapaniwala na nagawa ni Princess ang ganun. I think I have to distance myself to her. Kailangan ko na nga sigurong makinig sa mga to. Kahit na wala akong skandal at nude photo sa phone, at kahit ni minsan naman ay hindi pa siya nanghiram ng phone sa akin, kailangan kong ilayo ang sarili ko sa kanya. I have to set boundaries.